Hello guys, so i-share ko lang sa inyo itong natutunan natin, no. So for today's video, hindi tayo magluluto. Pero magluluto pero hindi siya ulam, no. So ito yung gagamitin nating pangdinis sa ating mga nangingitim na kaldero. So paano ba gumawa ng ating dishwashing paste na pangdinis sa kaldero? So ang kailangan na nating ingredients guys is kalahating tubig, no. Ayan, and then meron din tayong natirang coke. So wag nyo itapon yung mga sobra yung coke. And then kailangan natin ng baking soda. Ayan, and then kailangan natin yung mga excess yung mga sabon. So pag may mga hindi na kayong nagagamit ng mga sabon, wag nyo itapon. So ito yung magiging panglinis natin sa ating kaldero. So ito guys, na measure ko na. So ito yung 2 kutsarang baking soda. Ito yung ating asin, no? So 2 kutsarita rin yan ng ating asin. And then ilalagay ko siya dito sa ating kaldero na hindi ko na nagagamit, no? Kasi sabon siya, no? So dito natin siya ita-transfer. And then ang gagawin nyo lang guys, paghati-hatiin nyo lang yung mga sabon na kaya medyo malalaki, no? Gawin nyo lang siyang maliliit, or pwede kayong gumamit ng grater or yung processor, so para mas mabilis po siyang matunaw yung ating mga sabon, no? Kailangan nyo lang siyang liit-liitan, no? Slicein nyo lang siya ng maliliit. So after natin yan ma-slice guys, lulutuin lang natin yan siya, no? So ayan. So after nyan, so wag nyo itapon guys yung mga sabon kasi sayang, no? Mapakinabangan nyo siya. So itatry natin guys kung makakalinis talaga siya ng kaldero, yung mga maiitim na kaldero. So meron ako ditong mga kaldero or kawali na maitim, no? So ipapakita ko sa inyo. So ito siya guys, no? I-try natin siyang paputiin, no? Ayan, so medyo maitim talaga siya, and then yung loob medyo malinis naman. Pero meron pa tayong mga kaldero dito ng mga maitim. So itatry natin guys. So ito na guys, natapos na natin siya i-slice yung mga sabon. So ita-transfer na natin siya dito sa kaldero. Ayan. So parang din tayong magluluto niya ng paksiw. Ayan. So ayan guys, konti lang yung sabon ko natira dito. So yan. And then lalagyan na natin ng water. And then lalagyan natin ng coke. So kayo na bahala guys, mag-adjust kung mas marami kayong sabon. Nasa sa inyo na yan. Ayan, inubos natin yung coke. And then ilalagay natin yung asin. Ayan. And then lalagay natin yung baking soda. Ayan. And then halu-haluin lang natin guys. Ayan, hanggang matunaw. And then isasalang na natin siya mamaya, no, sa ating kalan. Ayan na guys, so niluto na natin siya. So ukay-ukayin nyo lang siya. So ayan nangyari dyan guys, nakalimutan ko siya ukayin. So umapaw yung bubbles. So kailangan talaga siyang ukayin lagi, no? Bantayan nyo siya lagi. And then after nito guys, patutuyuin lang natin siya hanggang magiging paste. So ayan, konti-konti na siyang natutunaw. Okay, so ayan guys, no, medyo luto na siya, no? Natunaw na yung ating sabon, no? Pwede na natin yan siyang i-transfer, and then patuyuin lang natin siya guys hanggang magiging paste siya. So ayan yung consistency niya. So natunaw na yung sabon natin. So napansin nyo, kumalat yung mga sabon dahil yun sa bubbles. So pag hindi natin inuukay guys, mag-aapaw yung bubbles. Ayan, so patayin na natin, then ito transfer na natin sa lagayan. So ito na guys, ito transfer na natin siya. So meron lang ako ditong lagayan dati ng dishwashing paste. So sakto lang siya sa
isang lagayan. Ayan. And then, hayaan lang natin siyang matuyo for 5 hours. Maybe depende kung gaano katagal yung pagiging matigas nito. Ayan. So, abangan natin. So, ito na guys, yung ating pinatuyong dishwashing soap na para panglinis sa mga maitim nating kaldero. So, itry natin ngayon guys kung effective talaga siya. So, ayan. Meron tayo. Tapos, gagamit lang tayo ng ating pang punas. So, medyo matigas na siya konti guys. And then, nandito yung ating kawali. Ayan. Try natin guys. So, kuha lang tayo ng konti. Ayan. So, nakita nyo yung texture niya. And then, yung massage lang natin here. Tingnan natin guys kung effective. Medyo na natatanggal na siya konti. Siguro mahaba-haba ang proseso nito guys. Pero nakikita nyo naman nagbabago na yung color ng ating kawali. Ayan na siya guys, no? So medyo namumuti na siya. So tatap ko muna yan para kiskisan natin. Try lang natin guys kung effective talaga siya. Parang lumilinis na siya. Itsagaan lang siguro dito guys. Parang makintas talaga siya. Unti-unti na siyang nagaputi. Okay. So, mahaba-haba ang proseso ko kasi masyadong makapal yung itim ng kaldero o yung kawali natin. So, titignan natin. Ayan, kita nyo guys. So, medyo natanggal na siya. So, konting effort pa. Ayan na siya guys, no? Nagputi na talaga siya. So, medyo matagal talaga siya guys kasi medyo makapal yung ating yung panang kaldero, no? Yung itim niya. So, effort talaga. Pero tingnan nyo naman yung result. Ayan, napakaganda. Ayan, paubos na rin yung ating sabon. So, siguro guys, no? Dito sa paglinis is baka yung konti lang yung itim ng kaldero para matagal. Ito kasi it takes hours. So nasa 30 minutes na ako nagkukuskus ng kaldero. So tingnan natin guys kung ano ba. So nabansin nyo malinis na siya, hindi katulad kanina. Babanlawan natin siya. Wow! So, ayan, nakita natin. No, ang puti niya na. Ayan. Ayan. So, may mga parts dito guys na hindi matanggal. Ayan, yung mga itim-itim. Pero yung pinakapuit niya natanggal. No, ayan. So, try nyo guys, baka mas maganda, mas maputi pa yung likod kaysa sa harap, no? Ayan. Maraming salamat guys. Have a great day. So ito na guys yung ating finished product finished product yung natapos natin gawin. So it takes 1 hour guys yung paglinis ko and ito yung result. Tcharan! Diba? So kung mapansin nyo guys, medyo hindi pa siya talaga
malinis, no? Pero at least nabawas-bawasan yung dumi, unlike yung kanina, no? Ayan. So mas maputi pa yung nasa ilalim kaysa yung nasa loob. Ayan guys. So try nyo guys. So nakakatulong din siya at makakatipid kayo. Salamat!